Ang mga diwata ng Merlin Crag. 3 siglo't kalahating taon na ang nakaraan, may nabuhay na lalaking nagtatrabaho sa isang Scottish farm. Ang tawag sa kanya ay isang oraman. Nang ibig sabihin ay taong gumagawa ng mga gawaing bahay para sa kanyang amo. Isang gabi, inutusan ng amo ang oraman sa dulo ng kapatagan upang bunutin ang mga tanim na inani niya. At dahil masunurin siya sa kanyang amo, ginawa ng oraman ang inutos nito at sumipol siya habang naghuhukay. Pagkatapos ng ilang oras, marami-rami siyang nahukay ng mga tanim para ibalik sa amo. Nang biglang nakatayo sa kanyang harapan ang isang pinakamaliit na babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Magustuhan mo kaya pag tinanggal namin ng bubong ng bahay mo ngayong taglagas? Ano? Sino po kayo? Hindi na importante kung sino ako. Ibalik mo ang lahat ng mga tanim kung saan mo sila binunot. Ngayon na! At huwag mo na kaming gagambalain, naiintindihan mo? Opo, ma'am. Ngayon din. Ang takot na oraman ay ginawa mismo ang sinabi ng babae at binalik ang bawat tanim, pabalik kung saan niya ito binunot. Pagkatapos ay nagmadali itong bumalik sa bukid kung nasa ng amo. Sir! Dapat po ay hindi na tayo bumalik sa parteng nyo ng kapatagan. Anong ibig mong sabihin? May mga diwata doon at kanina binigyan niya ako ng babala. Hindi na natin bubunutin ang mga tanim kahit kailan. Ayos ka lang ba? Anong klaseng matinong lalaki ang naniniwala sa mga diwata? Huwag mong tangkaing bigyan ako ng kalokohang dahilan dahil lang sa tinatamad ka. Maniwala kayo, amo. Nakakilala ko ng isa sa kanila kanina. Siya ay maliit na... Tama na! Mukhang nakatulog ka lang at nanaginip. Ngayon, ituloy mo ang trabahong iniutos ko sa'yo. Kung hindi ay mapipilitan akong sisantihin ka sa trabaho. Naintindihan mo? Kaya ang oraman ay walang nagawa kundi mapilitang bumalik sa kapatagan at bunutin ulit ang mga tanim doon. Nanginginig itong naghukay. Takot na baka sumulpot dito ang diwata at parusahan siya. Ngunit walang masamang nangyari sa kanya. Mga linggo, buwan, at isang buong taon nang lumipas, wala namang kahit anong nangyayari na kakaiba o di ka nais-nais. Siguro nga tama ang amo ko. Siguro ay panaginip lang lahat ng iyon. Katawa-tawa siguro itsura ko nung tumakbo sa kanya at sinabing may diwata. Sa wakas, dumating na ang taglagas. Eksaktong 1 taon na ang lumipas sa araw na ito mula nang makilala niya ang diwata. At katatapos niya lang magtrabaho sa araw na to. Pwede na po ba akong umuwi, amo? Oo. Gusto kong malaman mong masayang-masaya ako sa iyong naging trabaho, oraman. Kaya hetong munting pabuya para sa'yo. Kunin mo ang gatas na ito. Baka pwede kang igawa ng leche flan ng asawa mo pag-uwi. Salamat po, amo. Salamat po talaga. At pagkatapos, ang oraman ay umuwi na. Masisiyahan ang kanyang asawa at anak dahil sa dala niyang pasalubong na gatas. Sumipol siya pauwi. Pero di nagtagal nakaramdam siya ng pagod. Isang pagod na di pa niya nararamdaman kahit kailan. Nagtataka siya dahil dapat nakauwi na siya ngayon. Nakaramdam siya ng labis na pagkaantok at hindi na siya makalakad ng kahit isang hakbang pa. Kaya naupo siya sa damuhan at nakatulog siya kaagad. Nagising siya sa tunog ng napakagandang musika. Nasaan ako? Kumusta ka? Nagising ka na rin sa wakas. Halika na, makisayaw ka sa amin. Nakita ng oraman ang maraming maliliit na mga taong nagsasayawan. Halika, sumayaw tayo. Ay, hindi po ako marunong eh. Pakinggan mo lang ang musika. At nang pakinggan niya, napakaganda nga ng musika. Ang oraman ay napasayaw at nakaramdam ng saya. Hindi niya alam kung gaano katagal, pero sumayaw siya ng sumayaw. Para bang ang musika ay nanggagaling mula sa katawan niya at nagpapaindak ito sa kanya. Nang biglang, magbubukang liwayway na. Dali, mga kasama. Lahat ng mga diwata ay pumunta sa ilalim ng lupa at sinama ang oraman dito. Sa ilalim ng lupa ay umupo siya at pinanood ang mga munting taong mamuhay sa lugar na ito at gumawa ng mga bagay na nakakatuwa sa kanya. Kakaiba ito, pero ni minsan ay hindi niya naisip na umuwi sa kanyang tahanan.
Pagkatapos nito ay nakita niya ang diwatang nakilala niya dati. Matagal nang inilagi mo dito at ang mga tanim na binunot mo ay tumubo na. Makakauwi ka na. Oo, salamat. Kapag sinabi mo sa iba ang nakita mo dito, matatanggap mo ang isang parusang di mo pa nararanasan. Pinapangako kong di ko sasabihin kahit kanino ang lahat ng nakita ko dito. At biglang, nagising ang Oraman sa eksaktong lugar kung saan siya huling nakatulog. Ang lata ng gatas ay nandun pa rin. Kinuha niya ito at nagmadaling umuwi. Pero, ano ang mga ito? Nagbago ang kubo niya. May isang batang lalaki na naglalaro rito. Pinuntahan niya ang asawa. Mahal? Sino yung batang yun? Ikaw, saan ka nanggaling? Hindi ko masasagot yan, pero... Ilang taon ka nang nawawala? Taon? Binigyan ako ng amo ko ng isang lata ng gatas kahapon. Kahapon? Hinahanap ka namin sa loob ng 7 mahabang taon. Bakit iniwan mo kami? Iniwan mo ako at ang anak natin. Anak natin? Ang batang yan ang anak natin? Pero nawala lang ako ng 7 taon? Ito pala ang parusa nila. Isang gabi sa lupain nila ay katumbas ng 7 taon dito sa mundo ko. Natanggap ng Oraman ang kanyang kaparusahan. Madalas nating isawalang bahala ang kagandahan ng ating kalikasan. Di natin alam kung ang mga puno at mga bulaklak at mga damuhan ay pinamumuhayan din ng iba. Pero kung tayo'y malupit dito, mapaparusahan tayo. Isang parusa na ginawa rin natin sa sarili natin.